Ayan, good morning po mga kapatid sa pananampalataya at ngayon po ay araw ng Martes at ang ating oras ay ganap na alas 5 ng imedya ng umaga. So, today is April 30, 2024 at tayo po ay nandito sa ating palatuntunan ngayon. Ito po ang inyong kapatid na Ariel Ramos. At muli ay samahan ninyo ako sa susunod pang mga isang oras na ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Okay? So, once again, good morning po. Live po tayo ngayon. At ating pong paksa na tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatang Faith Amidst Delay. Ayan, okay? Faith Amidst Delay. Matatagpuan po ito sa Mark chapter 5 verse 21 hanggang 43. Yan, okay? So, ito po ay isang istorya tungkol sa buhay ng isang lalaki, no, na mayroon siyang anak na dalagita. At gayon din naman sa isang babae na mayroong sakit na kayang daladala sa loob ng 12 taon o 12 years na meron po siya yung hematoma, meron po siya yung pagdudugo, walang ampat na pagdurugo for 12 years. At ito po ay matagpuan natin on Mark chapter 5, 21 hanggang 43, gayon din naman sa Matthew chapter 9 verse 18 at sa Luke chapter 8 verse 40 hanggang 56. So it is all about the story of Jairus and the sick woman. Ayan. So muli ay excited po ako na pag-aralan po natin ang ating paksa, talakayin natin, sama-sama nating talakayin ang paksang natin sa umagang ito, kung saan ay patungkol ito sa ating pananampalataya. Kapatid, ikaw ba sa buhay mo ay merong ipinapanalangin sa Panginoon Diyos? At sa tingin mo, paano bagang hindi nakikinig ang Diyos sa iyong mga panalangin? Matagal mo nang hinihiling. O kaya naman ikaw ay dumadanas ng karamdaman sa loob ng napakahabang panahon at nag-exert ka na ng effort and yet tila baga sa tingin mo ay wala ng lunas ang iyong karamdaman. So umagang ito ay inaanyayahan kitang makinig samahan mo ko hanggang sa dulo ng ating programa upang ating tunghayan kung ano yung himala at pananampalataya na nangyari sa buhay ni Jairus. Gayon din naman yung babae na mayroong sakit na hematoma sa ating panahon. Yung kanyang walang ampat yung kanyang pagdurugo at ito nga ay sa loob ng 12 taon. Gayon din naman yung anak ni Jairus bilang isang mananampalatayang Hudyo na yung kanyang anak na babae ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Okay, so patuloy po tayo at samahan niyo po ako. Gayon din po ay inaanyayahan ko kayo na i-like and share po itong ating live para mas marami pa pong maabot yung gawain ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Para po at gaya ng sinasabi natin, sapagkat pag ang Ebanghelyo ng Diyos ay umabot na sa 4 na sulok ng daigdig, ay gayon din yung kanyang pagdating o yung kanyang muling pagbabalik sa mundong ito. So, muli ay alas 5:30 ng umaga habang tayo po ay nagpe-prepare po sa ating pagpasok sa ating pong pagpasok, So, mangyari po na makinig kayo habang kayo ay may ginagawa o habang kayo ay nag-aalmusal. Yan. Okay? So, let's start. Bigyan ko lamang po kayo ng konting po sa ating pong tinatalakay ngayon ng background, Gaya na sinabi ko, it's all about the faith of two individual, the story of two individual na dahil sa kanilang pananampalataya ay na-encounter nila yung miracle, na-experience nila yung miracle na sa pamamagitan pananampalataya nila ay pinagkaloob yung kanilang kahilingan at iginawad yung kagalingan sa kanilang
sa kanilang karamdaman. Okay, magandang umaga kay Orica Abulencia. Okay, kapatid, baka ito sa makinig ka, no? At yung matagal mo nang hinihiling. Alright, baka ngayon na, no, magkaroon ka ng encouragement, ano, yung sa tingin mo na yung panalangin mo, no, yung the desire of your heart ay para bang napakatagal at hindi pa ibinibigay. Ngayon, sa pamamagitan ng storyang ito ni Jairus at nung babae, ay ma-inspired ka. Okay? So, samahan niyo ako. At gayon din, magandang umaga kay Second Lieutenant Arnel Cariaga. Okay, sir, magandang umaga po sa inyong pakikinig. Ano? At paki-like lang po and share itong ating programang ito para mas marami pang maabot yung ating programa. Okay? So, ayan, ano? Sige po. So, sa biyaya ng Panginoon Diyos, ay samahan tayo ng kanyang banal na espiritu at tayo nga po ay dumako na sa pananalangin. Hingin po natin yung patnubay ng banal na espiritu para sa ating pong pag-aaral. So dakilang Diyos at Amang makapangyarihang sa lahat, Ikaw na may akda ng aming buhay, sa umagang ito, Panginoon, ay muli ay lumalapit kami sa iyong trono ng kabanalan ng biyaya, Panginoon. Humihingi ng patnubay mo sa pamamagitan ng banal na espiritu, na ihanda mo yung aming puso, yung aming kaisipan, bigyan kami ng pangunawa sa mga bagay na aming pong tatalakayin sa umagang ito. Ikaw po nawa ang magbigay ng pangunawa sa amin. Lord God, gayon din Ama, pinapanalangin ko ang lahat na sa pamamagitan ng programang ito, nang naaabot ng programang ito, ay makakilala sa iyo bilang Panginoon Diyos. Alisin mo, Panginoon, yung mga bagay na umaagaw ng aming atensyon sa umagang ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan, Lord God. Tulungan mo kami mag-focus, Panginoon, samantalang nagpe-prepare kami, Lord, sa pagpasok sa opisina, sa eskwela, sa aming trabaho, Panginoon, habang nagpe-prepare kami ng agahan, Lord God, ay mangusap ka sa amin, Panginoon, sa pamamagitan nito. At nawa sa pamamagitan nito, Panginoon, ay magbigay ito ng pag-asa sa mga tao, Panginoon, na matagal nang naghahanap ng lunas o kasagutan sa kanilang mga suliranin, ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Mangusap ka sa kanila, Panginoon. Mangusap ka sa amin, Panginoon Diyos. Ang aking pundalangin, muli ay itago mo ko sa likuran ng iyong krus. Ikaw po nawa ang makita nila, Panginoon. Ikaw po nawa ang maipahayag sa pangunguna ng banal na espiritu. Inaangkin po namin ang tagumpay sa umagang ito, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan po, no? So, sa umagang ito, we will delve into the inspiring story of Jairus. Yan. And the woman who suffered from a bleeding ailment, for 12 years. Because this story are not merely historical, though it happened a long time ago, 2,000 years ago, during the time of the Lord Jesus Christ, nung siya ay nandito pa sa mundo, na nagkatawang tao, It is not all about historical accounts, but it will give us profound lessons on the power of faith amidst delay and diversity, Once again, it will give us lessons to encourage us. It's all about the power of faith amidst delay and adversity. Kaya mga kapatid, at kung ikaw po ay dumadanas ng matinding pagsubok o may pinagdadaanan kang sa buhay mo ngayon na kabigatan o anumang sirkumstansya, sa pamamagitan po ng kasaysayang ito o ng naganap sa buhay ni Jairus at nung babaeng merong karamdaman for 12 years at anumang kabigatan na meron ka,
inanyayahan kitang makinig upang ikaw ay ma-encourage sa iyong pananampalataya, no? Sapagkat as we journey together through these tales, no, sa pamamagitan ng kasaysayang ito, nawa yung ating pananampalataya ay mas lalo pang lumakas at mas lalo pang mapagtibay at yung ating puso po ay ma-uplift, no? Ma-encourage tayo sa pamamagitan ng himala na nangyari sa buhay ni Jairus at nung babaeng may sakit for 12 years. Okay? So, again, ang ating pong paksang pinag-uusapan ay matatagpuan po sa Mark chapter 5 verse 21 and 43. Ang kagandahan po nito, ito rin po ay nasa Matthew chapter 9 verse 18 and Luke chapter 8 verse 40. Ayan, so samahan niyo po ako, basahin po natin yung passage natin sa umagang ito on Mark chapter 5 21 to 43, and it says, "Now, when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him. And he was by the sea at that time, and behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name." Si Jairus na isa pong pious man, isang napakarelyosong tao, isa po siyang miyembro o siya po yung administrator ng isang sinagoga during his time, no? Ang pangalan niya ay Jairus. Nang makita niya ang Panginoong Hesukristo noong mga panahong iyon, ay agad-agad na nagpatira pa siya sa paanan nito. And nagmakaawa, nakiusap, at sabi niya, "Ang aking anak ay nakahimlay at nasa bingit ng kamatayan, no? My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live." Sumama ka po sa aking tahanan, Panginoon, upang sa ganun ay gumaling ang aking anak at siya ay mabuhay. Okay, so Jesus went with Jairus at habang sila po ay naglalakad, a great multitude followed them at yun nga, nasisiksik, nagigit-git ang ating Panginoong Jesucristo. So, yung istorya po, si Jairus po na isang administrator ng sinagoga, isang Hudyo, isang mananampalatayang Hudyo, nang marinig niya ang pangalan ni Jesucristo, na dumating si Jesucristo sa kanilang lugar, at nakita niya si Kristo na kasama yung kanyang mga disciples during that time, agad-agad tumakbo siya at tinungo ang ating Panginoong Jesucristo at nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi na, "Maawa ka, Panginoong Jesus, ang aking anak ay nasa bingit ng kamatayan. Pumaroon po kayo sa aking tahanan at siya po ay gagaling at muling mabubuhay." So, pagkarinig ng Panginoong Jesucristo na yon kay Jairus, sinamahan niya si Jairus patungo sa kanilang tahanan. At habang sila ay naglalakad, sumusunod yung napakaraming bilang ng mga tao at dahil doon nagkaroon po ng parang nagsiksikan sila. Kumbaga, siko to siko na po talaga yung tinatawag natin na hindi po mahulugan ng bigas. Okay, so habang sila po ay patungo sa tahanan ni Jairus, it just happened on verse 25 that a certain woman who had the flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. May isang babae po na meron pong sakit na bleeding, o hematoma po for 12 years, kung saan ay iba't ibang manggagamot na po yung kanyang kinausap, pero wala pong nangyari hanggang maubos yung kanyang ari-arian, at mas lalo po lamang napapasama o mas lalo lamang lumalala yung kanyang karamdaman. Kasi kung sino-sino na yung mga doktor ang tumingin sa kanya. Gayon din naman, gaya ni Jairus, itong babaeng ito, nang marinig niya at makita si Kristo, ang ginawa niya, lumakad siya sa likuran, sumunod siya sa likuran ni Kristo sa dami ng mga tao during that time. Kasi kailangan niya sa kanyang isip na mahawakan man lang yung balabal ni Kristo o yung kasuotan ni Kristo, mahawakan man lang niya sa kanyang pananampalataya, ay siya ay gagaling. So, for she said, if only I may touch its cloth, I shall be made well. So, pansinin po natin mga kapatid, itong dalawang taong ito, magkaiba yung estado ng kanilang buhay,
si Jairus na isang administrator ng sinagoga, meron po siyang katayuan sa estado, sa alta sosyedad. May kabilang po siya doon sa tinatawag natin na may nakakaahon sa buhay. So meron siyang mga utusan, meron siyang mga trabahador. Okay? Pero sa kabila ng lahat, itong si Jairus, hindi niya alintana yung kanyang katayuan. Bilang isang Hudyo, nang marinig niya yung mga miracles na ginagawa ni Kristo, siya po ay dali-daling tumakbo at nagpatirapa sa harapan ni Kristo. Hindi niya alintana bilang isang Hudyo, bilang isang tagapagturo ng salita ng Diyos, ng Pentateuch during their time as a Jewish belief, ay hindi niya inisip kung anong sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay yung kanyang anak na nakaratay sa banig ng karamdaman at nasa bingit po ng kamatayan. Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang nakita, nasaksihan at kanyang narinig ng mga himalang ginawa ni Kristo, siya ay nagpagaling ng may mga sakit, nakakita ang mga bulag, gumaling ang may mga ketong, nakalakad ang mga lumpo, nagpalaya po ng inaalihan ng mga demonyo, sinasapian ng mga demonyo, ay agad po siyang magkaroon ng pagkakataon ay agad po siyang nagtungo at nagpatira pa kay Hesus Kristo. Kapi po tayo. Now, gayon din naman yung babae, on verse 25 na inaalihan, na may karamdaman for 12 years, na siya po ay may hindi po maampat yung pagdurugo niya at kung sino-sino na nga po yung kanyang kinonsultang mga doktor, pero mas lalo pang lumala sa halip na gumaling. Okay? So, now, itong babae ito sa pagpapatuloy natin, nung kanya pong tinats yung damit o yung kasuotan ng Panginoong Jesucristo, dali-dali po, yung kanyang pagdurugo ay tumigil. Agad-agad din at that point ay tumigil. Kaya nga naman, ang Panginoong Jesucristo natin, on verse 30, ay kagyat o dali-dali rin namang huminto sapagkat naramdaman niya na dumaloy ang kapangyarihan sa kanya. Alright? So, paghipo ng babae sa kanyang kasuotan, ay may lumabas na kapangyarihan sa kanya, kaya siya ay huminto. Huminto ang ating Panginoong Jesucristo at siya ay nagtanong, "Who touched my cloth?" Yan. So, sabi ng kanyang mga disciple, "Panginoon, my Lord, hindi mo ba nakikita na ang daming tao dito? Nagsisiksikan ng mga tao. Hindi natin alam, hindi natin matutukoy kung sino sa mga yan ang talagang intentionally na umawak sa iyong kasuotan. Kasi maaring natats lamang yan dahil dikit-dikit na nga mga tao, siko-siko na. Nagtanong ng Jesucristo kasi naramdaman niya, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Okay? Pero sabi nga ng mga apostol, nung kanyang mga disciple, Panginoon, ang daming mga tao. Siyempre lahat sila ay, para bagang, ikaw ay kanilang mahahawakan, matatats, kasi siksikan nga, Pero ang Panginoon, alam niya, mayroon talagang intentionally, by faith, na humawak sa Kanya, sapagkat may dumaloy na kapangyarihan sa Kanya, Pero bakit kayo tinanong ng Panginoon? Di ba ang ating Panginoon is a sovereign God? So, He knows everything. So, makinig po lamang tayo, at huwag po kayong bibitaw, huwag kayo pong aalis, para malaman po natin ano ba yung intensyon ng Panginoong Jesucristo. Though He is omniscient God, He knows everything, pero bakit siya nagtanong, right? So, and the Lord Jesus Christ looked around to see her who had done these things. So, yung babae, the woman, natatakot, fearing and trembling, knowing what had happened to her, kasi nga huminto yung kanyang pagdurugo, ay nagpatira pa po sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? And told him the whole truth. Sinabi niya, Panginoon, ako po yung humipo ng iyong damit. At paghipo ko po ng iyong damit, ako po ay gumaling. For 12 years po na sakit ko, paghawak ko po ng inyong kasuotan, ay huminto po yung aking pagdurugo. Okay? At ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya on verse 34, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed in your affliction."
Mga kapatid, sinasabi natin that our God is an omniscient God. He is an omnipotent God. He is omnipotent, omniscient. Alam niya ang lahat sa buhay natin, ang ating kahapon, ang ating pinagdaraanan sa kasulukuyan, and even our future. So, itong pagkakataong ito, it is a manifestations of to display of yung faith, yung faith ng babaeng ito. Sapagkat in spite of everything sa kanyang buhay, na ginawa na niya, nag-exert siya ng effort, he spent a lot of money going to a lot of physicians na para lamang siya ay gumaling, but still into no effect, walang nangyari. At the worst thing is, naging worse pa yung kanyang karamdaman. Sometimes in our life, dahil sa meron tayong pera, tayo ay umaasa, doon sa salapi natin na kaya nating magbayad ng mga doktor or any services because meron tayong pera. So yung ating pananampalataya, na we can buy anything because of money. We can do everything because of money. But at some point in our life, na wala na tayong magagawa, and the only thing that we can do is to turn back to the Lord, to the Lord, on our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kung ikaw man ay katulad nung babaeng ito, mayroon kang karamdaman, o mayroon kang suliranin sa iyong buhay for 12 years, for a long time, na sa tingin mo bagay, parang overdue na. You exert everything at your disposal, ginawa mo na lahat ng bagay, pero hanggang sa maubos ang iyong resources. Tulad ng babaeng ito, he turned to Jesus. Maaring inaalaw ng Panginoon Diyos yung mga problema sa buhay natin kasi nakadepende tayo doon sa ating kayamanan, sa ating kagalingan, sa ating talino. Maaring inaalaw ng Panginoon yung iyong pinagdaraanan ngayon, ano't ano pa man yan, hanggang dumating yung time na mapagtanto mo that without the Lord Jesus Christ, we are nothing. It is only the Lord Jesus Christ, na pwedeng magligtas sa atin, na siyang magsasalba kung ano yung ating kinasadlakan ngayon o pinagdadaanan ngayon. Katulad ng babaeng ito, he surrendered everything. She surrendered everything. She fell down before the Lord Jesus Christ. And by faith, naniniwala siya dahil sa kanyang mga narinig, sa kanyang mga nabalitaan, higit sa lahat sa kanyang nasaksihan, naniniwala siya na siya ay gagaling. So mga kapatid, ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo, tulad ng isang babaeng ito, ay magkaroon ka ng pananampalataya. Sapagkat yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo, ang siyang magpapagaling sa iyo, ang siyang magbibigay ng lunas sa iyong suliranin, at higit sa lahat, ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Again, ang sabi ng Panginoong Hesukristo in verse 34, and he said to her, "Daughter, your faith has made you well." Yung ating pananampalataya ang siyang magliligtas sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ating relasyon sa Panginoong Hesukristo ang siyang susi para sa ating kaligtasan. Pero bago nangyari yun, narinig niya, nakita niya, nasaksihan niya yung mga himalang ginawa ng Diyos. So, kung meron man tayong mga kapatid, kamag-anak, kasama sa trabaho, kaibigan, na hindi pa nakakakilala sa Diyos at merong ganitong uri ng problema o merong sirkumstansya sa buhay, pinagdadaanan, tulad ng babaeng ito, ay gumaling. Subalit bago nangyari yon, nakita niya muna, nasaksihan niya muna ang himala. Ikaw kapatid, kung nasaksihan mo na, naranasan mo na yung himala ng Diyos sa iyong buhay, it's about time to
to share naman din itong pananampalatayang ito para sa iba, para gaya mo rin ay maranasan nila yung pagliligtas at yung kagalingan na ating naranasan sa piling ng Panginoong Hesukristo, and that is true faith. Therefore, sinabi ng Panginoon, go in peace and be healed in your affliction. Because our faith will give us peace amidst or all of our adversity. Ano man yung ating pinagdadaanan, amidst of our afflictions, ano mang karamdaman meron tayo, it will give us peace. Okay, so patuloy po tayo, no? And on verse 35, while the Lord Jesus Christ was still speaking, okay, some came from the ruler of the synagogue's house who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" So kung makikita niyo po, no, at yung unang tagpo, nung mabalitaan ni Jairus na dumating sa kanilang lugar ang Panginoong Hesukristo, balikan po natin yung istorya, ay lumapit siya sa Panginoon at tagpatirapa sa paanan ng Panginoong Hesukristo at ang nagwika na, "Lord, yung aking anak ay matagal nang may karamdaman at siya po ay nasa bingit ng kamatayan. Samahan niyo po ako sa aking tahanan upang siya ay gumaling at muling mabuhay." No? So habang naglalakbay sila, ay siniksik sila ng mga tao at itong isang babae nga ito ay umagaw ng eksena. Umagaw ng eksena. At dahil doon nagkaroon po ng delay. Alright? Nagkaroon po ng delay. Kasi may eksena nga po, no, na nangyari. Ngayon, biglang dumating itong mga tauhan ni Jairus at nagbalita sa kanya, Panginoon, wag mo nang abalahin ang ating Panginoong Hesukristo. Wag mo nang abalahin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat wala na rin siyang magagawa, patay na ang iyong anak. Bakit mo pa inaabala ang Panginoong Hesukristo? Patay na yung anak mo. Isipin po natin, na tayo po ay may pananampalataya, yung ating pananampalataya, that anything can happen. Nothing is impossible with the Lord Jesus Christ. Pero habang tayo po ay nananalangin sa Panginoong Hesukristo, something worse happen, bad things happen. So ano kaya yung ating mararamdaman? Na tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, may hiningi tayo sa Panginoong Hesukristo, we are expecting something in return from the Lord Jesus Christ, and yet, in spite ng ating expectations, ay iba yung nangyari. Gaya ni Jairus, namatay. Yung balita ay namatay yung kanyang anak. So, siguro sisisihin niya yung babae. Ikaw kasi, nagmamadali ako, meron akong emergency, umagaw ka pa ng eksena, hindi tuloy inabot ng Panginoong Hesukristo yung aking anak. Siguro maaaring ganun ang ating sasabihin, So, pero tayo po ay magpatuloy hanggang sa dulo po o sa wakas ng kwentong ito, So, as soon as the Lord Jesus Christ heard the word that was spoken, sabi niya kay Jairus, the ruler of the synagogue, ito po ang sabi niya, mga kapatid, "Do not be afraid, only believe." Mga kapatid, maaring we are being bombarded by different struggles sa buhay natin. Maaring nawalan ka ng trabaho sa gitna ng pandemya, Nung panahon ng pandemya, nawalan ka nung COVID-19, nawalan ka ng trabaho. Actually, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming negosyo ang nagsara. So, ang daming naghirap. Buong mundo ay dumanas nung kahirapan dulot nung COVID-19 pandemic. Buong mundo po nag-suffered niyan. Hindi po lamang yung ating bayan. Even yung mga mighty country, yung mga malalaking bansa, yung kanilang ekonomiya ay bumagsak po. Yan po yung epekto ng COVID-19. Nasa kabila ng mga ikaw ay umaangat sa iyong buhay at biglang bumagsak. Bumagsak yung buhay. Maaaring sinasabi mo sa Panginoon Diyos na, "Lord, bakit hinayaan mong mangyari ang mga bagay nito sa aking buhay? Naging tapat naman ako sa paglilingkod sa iyo. Lahat naman ng gusto mo
ay sinunod ko, naging tapat ako sa pagbibigay ng aking ikapu. Lagi naman akong present tuwing my church activities. Sinusuportahan ko naman lahat ng ating missions. And Lord, bakit inalaw mong mangyari sa akin ng mga bagay ito? Maaring ganun ang iniisip ng iba sa atin, ano? Na sa kabila nung katapatan natin sa Panginoon ay may mga nangyayaring tragedy sa buhay natin. So, ako, sa buhay ko, dumanas din ako ng mga gatong bagay. Pero isang bagay yung itinuro sa akin ng Panginoon Diyos. Yung kasaysayan ni Job. No? Sabi ng Job on chapter 2, no? Si Job ay tapat sa Panginoong Hesukristo bilang mananampalataya. And yet, God allows things to happen sa buhay ni Job. Namatay yung kanyang mga anak, ninakaw yung kanyang mga ari-arian, nasunog yung kanyang kabuhayan, at ang natira sa kanya ay yung kanyang asawa na Nagar. Pero hindi natinag yung pananampalataya ni Job, and because of that, God restored everything sevenfold kay Job, ano? Mas lalo pa siyang pinagpala. Balikan natin yung buhay o yung istorya ng buhay at kasaysayan ni Jairus sa istoryang ito. Nung mabalitaan niya, ano, dala-dala ng kanyang mga alipin, ng kanyang mga servant, ang sabi sa kanya, Panginoong Jairus, huwag mo nang istorbohin ang Panginoong Hesukristo. Wala na rin siyang magagawa sapagkat namatay na, patay na yung iyong anak. Ano kaya yung naramdaman ni Jairus upon hearing itong balitang ito? Pero nang marinig ng Panginoong Hesukristo, agad dali-dali sinabi niya, Jairus, do not be afraid. Only believe. Mga kapatid, sa buhay natin, minsan yung ating faith na sa isang tabi natin, because yung mga kabigatan, mga suliranin na pinagdadaanan natin sa buhay, ano man yung circumstances na yan, minsan ginagamit ito ng kaaway, para tayo ay pabagsakin sa ating pananampalataya. Kung maaalala ninyo ang mga disciples, kasakasama ng Panginoong Hesukristo, for 3 years during the ministry of the Lord Jesus Christ. For almost 3 years, during the time of the Lord Jesus Christ. The disciple have that mountaintop experience. They saw the Lord Jesus Christ performing miracles sa mga tao. Pinakain niya yung 5,000 tao sa pamamagitan ng ilang piraso ng tinapay at isda. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig, pinahinto niya ang bagyo sa gitna ng karagatan. Nakakita yung mga bulag, lumakad ang mga lumpo, nagpalaya ng mga sinasapian ng demonyo, at kung ano-ano pang himala. Lahat ng ito ay nasaksihan ng mga lingkod o apostol o disipulo ni Kristo. Pero sa kabila ng mga miracles na to, ng mga experience na to, first-hand experience, merong isang disciples, ang pangalan niya ay Peter. Si Pedro, nung siya ay bago pa maging disciple, ay isang mangingisda. So alam naman nating mga kapatid, pag mangingisda, karaniwan nakatira yan sa tabi ng dagat, sapagkat ito yung kanilang kabuhayan. And with that, we assume na lahat ng mangingisda ay swimmer. Right? Kasi sa kanilang buhay, dito na sila lumaki sa karagatan. So, i-assume natin na sila ay magaling na manlalangoy. So, nung makita ni Pedro na ang ating Panginoong Hesukristo ay naglalakad sa gitna ng dagat, patungo sa kanilang bangka, sapagkat inanod yung kanilang bangka ng malakas na hangin. At pagkagising ni Pedro, nagulantang siya sa kanyang pagkakahimlay, nagising siya, nakita niya ang Panginoong Hesukristo naglalakad sa ibabaw ng dagat. Hanggang sa ito ay mapagkamalan niya ang isang ghost o isang multo. Pero makita natin, alam natin yung tagpo na yon. Ang sabi ni Pedro,
Panginoon, kung iyong mamarapatin, luluubin mo, maaari ba akong pumarian sa iyong kinaroroonan? Nasa bangka si Pedro at naglalakad ang ating Panginoong Hesukristo towards them. So, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, alika. So, lumusong sa tubig si Pedro at unti-unting naglakad patungo sa kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang bigla na lamang umihip ang isang napakalakas na hangin, na naging dahilan kung bakit matakot si Pedro. Ano? Ando doon yung miracle, naglalakad na siya patungo sa ating Panginoong Kristo, pero dali-dali umihip ang isang napakalakas ng hangin at kinain ng takot si Pedro. Yan, ha? Again, si Pedro ay isang mangingisda. Dahil sa takot na yon, unti-unti, dahan-dahan si Pedro ay lumubog sa tubig. Ano po ang gusto kong makita nyo, kapatid, sa kasaysayang ito ni Pedro bago tayo bumalik kay Jairus? Sa kabila ng lahat ng skills ni Pedro as a swimmer, as a fisherman, because of his fear, Peter was been paralyzed. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya naikulis ang kanyang katawan, lumubog siya dahil sa takot. Mga kapatid, because of fear, it caused us immobilized. No? Nawawala yung ating pananampalataya because of fear. Gaya ni Pedro, because of his fear, siya po ay unti-unting nalulunod. Balikan po natin si Jairus. Nung mabalitaan niya, o yung dinala, yung balita ng kanyang mga servants, napatay na ang kanyang anak. Ano kaya sa palagay ninyo yung naramdaman ni Jairus during that time? Pero tingnan natin, balikan natin, on verse 36, dali-dali, here comes to the rescue ang Panginoong Hesukristo. And He said, do not be afraid, only believe. Mga kapatid, kung kayo man ay nakasubaybay ngayong umagang ito, ano man ang pinagdadaanan nyo, ang sabi ng Panginoon, do not be afraid, only believe, because fear will immobilize us. Fear will make us paralyzed. Fear will drown us sa ating pighati. But look at Jairus. Upon hearing the words from his servant, ang sabi ng Panginoon, do not be afraid, only believe. Then, in verse 37, nagpatuloy po sila sa kanilang paglalakbay, patungo po sa tahanan po ni Jairus. And he permitted no one to follow him, except Peter, James, John, brother of James. Si John, the brother of James. Then, dumating sila sa tahanan ni Jairus at nakita niya yung commotions at yung mga nandoon, nagkakaroon na ng lamay. Umiiyak na yung kanyang mga alagad doon, Nag-iiyakan na yung mga kamag-anak ni Jairus and even yung kamag-anak ng kanyang wife at even yung kanilang mga neighbor maaring nandoon, yung mga usi, yung mga usisera, yung mga marites, doon na yun, ang lahat-lahat na. So, nagkakaroon na ng commotion, they are wailing, nag-iiyakan na, nagpapalaho na sa iyak, sapagkat ang pagkakaunawa nila, pagkakaalam nila, ay na-late ang Panginoong Kristo at wala nang magagawa dahil patay na yung anak ni Jairus. Pero pansinin natin, why the Lord did not permit anyone to come with them? Kasi nga, sabi nga po nila on verse 39, when He came in, He said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. Ano po ang sabi ng mga taong nakarinig pag-uwi ng Panginoong Jesucristo? Sabi nila, they ridicule the Lord Jesus Christ. Sinamak nila. Ano ba naman tong taong ito? Lord, patay na nga. Sasabihin mong hindi pa patay? Anong ibig mong sabihin sa amin? Hindi pa patay ang batang yan? So, dahil doon mga kapatid, He allowed no one to see the miracle. He allowed no one to see the miracle. Okay? Minsan,
Dahil sa kawalan ng ating pananampalataya, hindi natin nararanasan yung himala na maaaring gawin sa atin ng Panginoong Jesucristo. Gaya ng mga taong ito na nag-iiyakan, sapagkat naniniwala silang wala nang magagawa ang Panginoong Jesucristo. But you know what? Let's continue. On verse 41, pumasok ang Panginoong Jesucristo, kasama sila Peter, si James, si John, at si Jairus, at yung kanyang asawa, doon sa kwarto nung anak na dalaga ni Jairus. At dali-dali, on verse 42, on verse 41, the Lord Jesus Christ took the child by the hand and said to her, Talita Kumi, which means, little girl, I say to you, arise. So, hinawakan ng Panginoong Jesucristo yung kamay ng bata, ng dalagita, at ang sabi, anak, babae, iha, bumangon ka. Bumangon ka. And immediately, the girl arose, bumangon, and walked. Bumangon po yung babae at naglakad. And they were overcome with great amazement. Pero ang sabi ng Panginoon, He commanded them strictly that no one should know it. And said that something should be given to her to eat. So, mga kapatid, ating pong pagbulay-bulayan, itong istoryang ito ni Jairus. Nung marinig niya na ang Panginoong Jesucristo ay naparoon sa kanilang lugar, gawa nga ng mga balita na kumalat sa buong kabayanan na patungkol sa mga hibala na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Si Jairus ay isang leader, a man of prominence and authority. Maaring siya ay isang administrator ng isang synagogue. Meron siyang tungkulin sa isang community, a prominent man. So, despite of his standing or his status in the society, he found himself facing a crisis. Yung kanyang anak ay naratay sa karamdaman at nag-aagaw buhay. Maaring katulad ni Jairus at katulad ng babaeng yun, meron kang salapi, meron kang kayamanan. Pero itong pera mo, ano man yung meron kang ngayon, ay hindi kanyang kayang iligtas. Marami tayong kilalang mga prominente, mayayamang tao sa ating lipunan. Pero lahat sila ay namatay. Hindi nila nabili o na-extend yung kanilang buhay. Because the Bible says in Hebrews chapter 9, verse 27, as it is appointed unto man once to die, and after this, judgment. Brother and sister, life is uncertain, but death is sure. Gaano man karami ang pera mo, anuman ang kalagayan mo sa buhay, ikaw man ay katulad ng babae, katulad ka ni Jairus, lalamunin ka rin ng lupa. Hindi nito madudugsungan ang buhay mo. Katulad na lamang ni Jairus, he had everything in power, but he found himself in the midst of crisis. In the midst of his adversity, that in fact of everything that he got, he has, and yet wala siyang magawa para sa kanyang anak. And here comes to the rescue the Lord Jesus Christ, bringing good tidings and miracles. Hindi niya inisip yung sasabihin sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Kinalimutan niya kung sino siya, ano yung katayuan niya, ano yung kalagayan niya. Remember, he is a ruler in the synagogue. Mga Hudyo.
Pero kinalimutan niyang lahat yon at siya'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil alam niyang ang Panginoon lamang ang makapagliligtas sa kanyang anak. Pero nangyari ang lahat ng bagay na ito dahil sa mga narinig niya patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng lagi kong sinasabi paulit-ulit, kumusta yung mga kaibigan mo? Na-share mo na ba ang ebanghelyo sa kanila para sila ay magkaroon ng pananampalataya katulad mo, katulad ni Jairus, at makasumpong ng kagalingan at ng kapatawaran, higit sa lahat ng kaligtasan sa ating Panginoon. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, do not be afraid, just believe. Brothers and sisters, in the desperation of Jairus, he demonstrated humility. Nagpakababa siya by seeking the help of the Lord Jesus Christ. He set aside his pride, his position, for the sake of his child. Kapatid, ano ang kaya mong ibigay para sa ating Panginoong Hesukristo? Ano ang kaya mong ibigay sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, para makakilala sila sa ating Diyos? Now, let's talk about this woman who had the issue of blood for 12 years. Makikita natin, these two character ay mayroong distinct na katayuan sa buhay. Si Jairus, na isang matatawag nating a religious man, alam natin yung kanyang political status in the society. While this woman, for 12 years, have been suffering sa kanyang ailment, sa kanyang ills. Alam niyo yung mga panahon nila nung araw, kapag ang babae po ay meron pong regla, pasintabi po sa mga kumakain, o meron siyang yung kanyang yung kanyang yung kabuanan niya, ibig sabihin yung oras niya, meron dinatnan siya, sa madaling salita. They are they are not allowed to go on the temple. Hindi po sila pinapayagan. They are isolated. Just imagine, for 12 years, this woman, she's been isolated at forbidden, sa pagpunta sa temple. So, yan po yung yung mga ritual, yung traditions, yung culture po ng pananampalatayang mga Hudyo during their time. Pag ikaw ay isang babae at dinatnang ka, ay hindi ka pwedeng magtungo o sumamba sa temple sa pananampalatayang Hudyo. And imagine, itong babaeng ito, she's been suffering for 12 years. So 12 years siyang hindi nakakapag-perform ng worship sa temple because ng kanyang karamdaman. Because she's been religiously isolated from the others. Okay? And yet, because of her faith, she dared to believe that even a mere touch of Jesus' clothes could bring about her restoration. Na mare-restore siya, gagaling siya. Matouch niya lang yung cloth ng ating Panginoong Hesukristo. And in spite na siksikan yung mga tao, nagpumilit siyang makalapit sa Panginoong Hesukristo hanggang sa mahawakan niya yung damit ng Panginoon. Because of her faith, brother and sister. Sa buhay natin, maaaring maraming hadlang, maaaring may pumipigil, maaaring ang pamilya mo. Ang sabi niya, ito ang ating pananampalataya, ito ang kinagisnan mo, dito ka na mamamatay. So actually, naranasan ko yan doon sa mother ko ng araw. Ito ka, dito ka pinanganak, dito ka mamamatay. But glory to God, now yung mother ko kasama ko naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Alright? So, mga kapatid,
Ang sabi ng Panginoon, because of your faith, ito yung nagpagaling sa'yo. It is not your religion. It is not the religion of Jairus. It is not the religion of this woman. It is all about their faith amidst of adversity. And the Lord Jesus Christ said, be not afraid, only believe. Because faith will bring us salvations. And that is through the Lord Jesus Christ. Because there's no other name under heaven na ikaliligtas ng tao kundi ang pangalang Hesukristo po lamang. Because Jesus Christ is our Lord and Savior. So this woman, because of her courageous act of reaching out to the Lord Jesus Christ in the midst of her despair, exemplifies the power of her unwavering faith. Kahit siksikan yung mga tao, hindi niya alintana yon, makalapit lamang siya sa Panginoong Jesucristo. And because of that, the woman ay gumaling sa kanyang karamdaman. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. But tulad ng babaeng ito, she's been suffering for 12 years and she's been isolated from the group, ano? Mantakid mo yung kanyang nararanasan, yung anxiety, na meron siya araw-araw, ano? Instead na gumaling siya, mas lalo siyang lumala. And here comes the Lord Jesus Christ. My daughter, your faith ay pinagaling ka. Just like Jairus, nung marinig niya yung balita na Panginoong Jairus, patay na ang iyong anak, huwag mo nang istorbohin ng Panginoong Jesucristo. Wala na siyang magagawa. Pero sabi ng Panginoon, Jairus, be not afraid. Only believe. Mga kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, be not afraid. Only believe. Even in the midst of our afflictions, of our adversity. Because the Lord Jesus Christ will come to the rescue. What is the importance of this faith sa buhay ng babae at ni Jairus? So both Jairus and the sick woman shared a common thread, and that is their unwavering faith. Despite their vastly different circumstances, yung kaibahan ng kanilang circumstansya, still, they both exhibited yung pagtitiwala at pananampalataya. Trust and obey. Faith. Whatever circumstances na meron ka ngayon, kaibigan. Because like Jairus and the sick women, they exhibited yung faith na ito. And this faith brought them the healing power of the Lord Jesus Christ. It's not their religion, but it's their faith that brought them the healing power of the Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, regardless of our social status, regardless of your gender, member ka man ng LGBTQ++, regardless of that, still, the Lord Jesus Christ love us. Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos, sangayon sa kanyang wangis, binigyan tayo ng buhay. Ang ating buhay nagmula sa Diyos. At ang buhay na yan, ang iyong kaluluwa, ay mahalaga sa Diyos. Kapatid, kung ikaw man ay isang LGBTQ, o yung tinatawag nating straight ka man, anuman yung katayuan mo sa mundo, anuman yung gender role mo, anumang kondisyon na meron ka ngayon, yung paanyaya ng Panginoon Diyos, do not be afraid, only believe. Nagpapaanyaya sa iyo ang Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito. O maaaring din naman, kagaya ng naranasan ni Jairus,
na in the midst nung kanyang suliranin, ay nagkaroon ng delay. Nagkaroon ng delay. Right? So, as they journey, balikan natin, as they journey to Jairus' home to heal his daughter, habang sila'y naglalakad patungo sa kanyang tahanan, balikan natin yung istorya, the crowd pressed them, thronged them, And in the midst of the throng, the woman with the bleeding, na alam natin yon, bleeding ailment, reached out and touched the garment of the Lord Jesus Christ. And instantly, upon touching the garment of the Lord Jesus Christ, the cloth of the Lord Jesus Christ, that woman received the healing power of the Lord Jesus Christ. Pero ano ang gusto kong makita ninyo dito? Nasa emergency yung anak ni Jairus. And yet, while they're traveling, merong umagaw ng eksena, itong ang babaeng ito. And it caused them delay, reaching the house of Jairus. It caused them delay. Remember yung eksena, Nasa bingit ng kamatayan, yung anak ni Jairus, gumawa ng eksena itong babaeng ito, huminto ang Panginoong Jesucristo. Idagdag mo pa yung napakaraming taong nagsisiksikan na hindi ka kaagad makakatawid sa gitna. But because of the sin, na ginawa ng babaeng ito, nagkaroon ng delay. Mga kapatid, maaring sa buhay natin, you've been praying for a long time, mayroong delay. Lord, are you still hearing my prayer? Mga kapatid, ito sasabihin ko to sa iyo. God hearken our prayer. God will answer our prayer based on His timing. Based on His timing. And that is for a reason. Patuloy po tayo. So despite the urgency of Jairus, of his plea, Jesus paused to acknowledge the woman's faith and grant her healing. Though the delay may seem, yung kanyang pagka-delay may prolong it caused Jairus to agonize, But ito po ay nagpakita po kumbaga, yung delay na ito na nangyari ay for the better good ng mas nakakarami. Ano po ibig sabihin? Because of this delay, because of this sin, nakita ng mga tao that these women who have been suffering for 12 years ay gumaling. At nasaksihan yan ng mga tao. So, ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Maaring hindi natin ito napapansin. But everything, gaya po ng sinabi ng Romans, that everything work together for good to them that love God, to them who walk according to His purpose. So nakita natin, in spite of delay, makita natin yung attitude, yung behavior ni Jairus. Hindi po nag-falter. Hindi po ito nawala. But I believe na nagkaroon po dito ng doubt because as a human being, bilang isang tao, nagkaroon ng doubt because of delay. Kasi imantakin mo nga naman, mamamatay na yung kanyang anak at gumagaw pa ng eksena. Pero gaya ng sinabi nga ng Panginoong Jesucristo, Jairus, huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang. At pinanghawakan po ni Jairus yan. Mga kapatid, at the midst of everything na nangyayari sa buhay natin, panghawakan po natin yung pangako ng Diyos. Huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang. Because God is a sovereign. He is a sovereign God. And He is in control of everything. So, in an stunning display of Jesus' power, Jesus arrived at Jairus' home. At natagpuan niya, nadatnan nila doon itong mga itong mga naglalamay na, yung mga mourners, yung mga umiiyak.
Kasi sa kanilang tradisyon, ano, talagang minsan parang umuupa sila ng mga umiiyak, parang sa tradisyon ng mga Inchik, ano, na yung kanilang mga servants na umiyak para sa kanila ay makiramay, ano, mourners and weeping over doon sa babae na inaakala nilang namatay na. So, merong commotions doon at tinawanan nila ang Panginoong si Kristo nang sinabi niyang natutulog lang yung bata. But when Jesus took the hands of the lad o nung batang babae, nung dalagita, ay bumangon to sa pagkakahimlay. Pero ang makikita ninyo dito mga kapatid, ano, sa miracle na ginawa ng Panginoon, dalawang tao po yung gusto kong makita ninyo dito. Yung pamilya ni Jairus, yung kanyang asawa, si Peter, si James at si John. Yun lamang po ang pumasok sa loob. Pero yung mga tao na humamak sa Panginoong Hesukristo, hindi naniwala sa Kanya, hindi nila nasaksihan yung pagpe-perform ng Panginoong Hesukristo ng miracle. Mga kapatid, kung tayo po ay may doubt sa ating pananampalataya, gaya ng mga taong ito, hindi po natin masasaksihan yung himala sa buhay natin. Pero gaya ni James, ni Peter, ni Janet, ng pamilya ni Jairus, because of their unwavering faith, yung kanilang outstanding faith, nakita nila paano gumaling, paano nabuhay yung anak ni Jairus. Kapatid, nakita natin yung magkaibang uri ng estado o karakter ng istoryang ito. Una, si Jairus, na merong katayuan sa lipunan. Ikalawa, yung babae, that because of her bleeding ailment, o nung kanyang sakit for 12 years, she's been isolated at pinagbawalan siya na to perform worship doon sa temple. In spite of their status, in spite of their gender, the Lord gave them healing and salvation. And that is because of their faith. Maaring sa oras na ito, kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, magkakaiba tayo ng circumstances, pero gaya ng dalawang ito, no, nila Jairus, ay maaari mo ring maranasan yung pagliligtas na ito. Ang kinakailangan lang ay pananampalataya. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Ang buhay ay hindi natin tiyak kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Pero isa lang ang tiyak, yung kamatayan, anytime today, kakatok sa ating buhay. Ang hamon sa iyo ng Panginoong Hesukristo sa umagang ito, ikaw ba ay sumasampalataya sa Kanya? At kung ang sugat mo ay oo, you will receive His miraculous healing. You will receive salvation. All you have to do is to have faith. At kung gusto mong maranasan yung himalang ito sa buhay mo, gaya ng naranasan ni Jairus at ng babae, maaring may kabigatan kang pinagdadaanan ngayon. Maari bang anyayahan kita sa panalangin? Sa panalangin na gagabayan kita, na ariin mong sarili mong panalangin. Ito ay panalangin ng pananampalataya, ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Hindi mo kinakailangang yakapin yung aking religion, pagkat hindi yung religion ko ang ipinamamanhik ko sa inyo, kundi ang Panginoong Hesukristo. Again, ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat gaya ni Jairus at ng babaeng ito, hindi yung religion na nagligtas sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, because of your faith, because of your belief, because of your trust. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso, kumakatok. Maaari mo ba siyang pagbuksan at nang sa ganun ay makasama mo sa iyong hapagkainan? Kung ang sagot mo ay oo,
Sabayan mo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa oras na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Higit sa lahat, Panginoon, sa Ebanghelyo, Panginoon, o sa istorya ng pananampalataya ni Jairus at ng babaeng may sakit for 12 years, Panginoon. Lord, katulad ni Jairus at ng babae, nais ko ring maranasan, Panginoon, yung himala ng kagalingang pisikal at espiritual. Patawarin mo ako, Ama, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo yung aking puso, yung aking isipan, Panginoon. Salingsingin mo ang lahat ng aking mga kasalanan, lahat ng aking mga pagkukulang, Panginoon, and even sa mga bagay na nagawa ko, Panginoon, na hindi po nakapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Ama, patawarin mo nawa ako. Sumasampalataya ako sa iyo at sa iyong anak na si Jesucristo, na nagbuwis ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, kapalit ng katubusan ng aking kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya ako sa iyo na namatay ka para sa aking kaligtasan at muling nabuhay at muling babalik para kami ay muling kunin. Lord, gabayan mo ako sa araw-araw, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu, at lagi mong ipaalala sa akin, Panginoon, ng iyong mga aral, at tulungan mo akong ipamuhay ang iyong salita sa gabay ng banal na Espiritu. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ang panalangin niya ay inari mo, ay gaya ni Jairus at nung babae, ang kaligtasan ay sumasa iyo. Because without faith, there is no salvation. Without faith, there is no salvation. Without hearing the word of God, there is no salvation. At sa umagang ito ay dumating sa iyo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya mo, sa pamamagitan ng pakikinig mo ng pangangaral na ito, na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng kaligtasan. Sapagkat sabi niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him shall not perish, but have an everlasting life. Dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus, muling nabuhay, para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. And on John chapter 5, verse 24, He that believeth on me, and believeth on Him that sent me, have everlasting life. He shall not fall into condemnation, but pass from death unto life. Ibig sabihin, binayaran na ng Diyos ang ating mga kasalanan, and therefore, we are freed from condemnation. At binigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahil inako ng Diyos ng Panginoong Jesucristo lahat ng ating kasalanan. All we have to do is to believe. To believe. Sabi ng Ephesians 2:8-9, it is for by grace that we have been saved, and that is through the work of the Lord Jesus Christ. Para tayo ay hindi magmalaki dahil gaya ni Jairus, isang mayaman, siya ay nagpatirapa in spite na siya ay ruler sa sinagogue, na siya ay merong mataas na kalalagayan sa lipunan. Kinain niya ang kanyang pride, and he found salvation, yung kanyang buong tahanan. So mga kapatid, anuman yung pinagdadaanan natin ngayong umaga, sabi ng Panginoon, do not be afraid, only believe. Ang hamon sa iyo ngayon, whatever circumstances you have, do not be afraid, only believe, and that is through the name of the Lord Jesus Christ. Because John 14:6 says, Jesus is the way, the truth,
the life, and no one can come unto Father except through the Lord Jesus Christ. So, ang invitation sa iyo ngayon is to accept the Lord Jesus Christ. Let's bow down our head and let us pray. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat Ama sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo Panginoon dahil sa pagliligtas na ipinagkaloob mo sa sinuman na sa iyo'y tumugon, nakinig, sumabay sa panalangin Panginoon ng pakikisa, pagtanggap sa iyo bilang Panginoong Hesukristo. Nawa Panginoon sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay puspusin mo sila at ituro sa kanila mga bagay Panginoon na dapat nilang matutunan o gamitin mo ang programang ito na para lumago sila, kasabay naming lumago sa pananampalataya. At nawa sa pamamagitan ng programang ito, kada umaga ay mas maabot pa yung mas maraming bilang ng kaluluwa upang magbigay ng pag-asa, kaligtasan, kagalingan, kapahingahan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli Panginoon, maraming salamat sa iyo. Itinataas po namin sa iyo ang aming bansa na ito po ay pagpalain mo. Igawad mo sa amin ng iyong proteksyon laban sa banta ng terorismo at ng banta ng digmaan. Lord, sa base sa sigalot na nangyayari sa West Philippine Sea, na Lord, ikaw po ang magbibigay ng iyong mga anghel na siyang magproprotekta sa amin, Panginoon. Na gaya ng sinabi mo, Lord, na kung ang aming bayan ay tatalikod sa kanyang masamang gawain, magsisisi ng kanyang kasalanan, ay pagagalingin mo ang aming bayan. Kaya, Panginoon, pinapanalangin ko sa iyo ang aming pinuno, ang aming Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na igawad mo sa kanya, Panginoon, ang karunungan upang pangunahan ang aming bayan patungo sa kapayapaan at kasaganaan. Gayon din ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang local government unit, ang 3 branches of our government, Panginoon, at ang mga leaders namin, Panginoon. I-bless mo sila at tumawag ka ng mga leaders, Panginoon, sa aming gobyerno upang manindigan sa katotohanan sa pananampalataya. Muli, Panginoon, igawad mo rin ang kagalingan sa sinumang na tumutunghay o tumututok sa programang ito. Iunat mo yung mapagpalang kamay at iutos mo sa mga oras na ito, Panginoon, na anumang karamdaman meron sila ay makatanggap sila ng kagalingan. Sino man ang may suliranin, ito man ay physical, ito man ay spiritual, Panginoon, nawa, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon. At Lord God, maraming salamat sa iyo. At ako po, minsan pa, Panginoon, patuloy na nagpapasakop sa iyo. Hindi po ako karapat-dapat sa iyong gawain, but Lord, I am really grateful, Lord, and humble na ginamit mo ang programang ito. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang iyong programa at marami pa itong maabot. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, diyan po nagtatapos ang ating pong programa sa umagang ito. Maraming salamat po sa bawat isa na nakaisa po sa ating programa. Muli ay inaanyayahan ko kayo sa susunod pang mga araw, sa ganito ding oras, na sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Ano? At nais ko ngang batiin itong i-acknowledge itong mga tumutok sa atin, si Sir San Juan, si Sir Lawrence San Juan. Sir, magandang umaga. Gayon din si Cesar Lopez, si Nathaniel Lopez, at yung aking kapatid, si Ransky, at yung aking sister from different mother, si Brantner, Jennifer Brantner, kapatid, at gayon din si Rachel. Magandang umaga sa iyo, Rachel. At maraming salamat din kay Sir Ren Olivatse, kay Sir Gershom Utuhan, Sir. Matagal na tayong hindi nakikita. At gayon din kay Sergeant Major Gabison Iba, kay Tors Alvarez, at sa lahat pa po ng mga sumusubaybay na ito, paki-like lang po at paki-share na rin po ito para mas lalo pang maraming maabot yung ating programa. So muli, pagpalain tayo ng Panginoon Diyos at ingatan sa buong maghapon, gayon din ang ating pamilya. In Jesus' name, maraming salamat. God bless us all.
naghahang na siya.